Hi guys! I think mahina ito. Wala akong tawag dito, yung headpiece dito. Sorry na. Next time, I will buy. Wala lang, chika tayo about bullying. Kasi sa panahon ngayon, ang bullying is nakakasira ng mental health. Correct? Lalo na sa social media, sa pang-araw-araw, lalo na yung ating mga estudyante. Nga pala. Nung bata ako, experience ko yan. Nabully din ako. Kasi noon ako, nung bata pa ako maitim na bata, palakad-lakad dyan sa, yung alam mo yung dugyot na bata. Tapos, yung mga kasamahan ko, yung kapitbahay ko, yun sila. Anak ng magaganda yung damit, yung maayos ba. Nung unang panahon, medyo may kaya, parang minabata ka, ganun. Di ganito yun. So, at least napagtagumpayan ko yun. Na sa ngayon, meron na pala siyang tawag dito. Pwede na siyang ihabla, ireklamo. Nun, makawala. Saka walang nagatanggol sa amin. Pagtatanggol ba naman kami yes, I have my mother, I have my father. But, of course, parang sinasabi, pagpasensyahan mo na lang anak yan kasi pagdating ng araw, pakita mo na lang na kahit ka binubuli-buli, makikita nila na you stand with your own. Sabing ganun. Syempre, kailangan pa rin nila sabihan, di ba? Syempre, I am malakas. Hindi naman sa malakas na I am strong, na ganito. Syempre, dahil ako'y panganay, ganyan. Ang nambubuli pa naman sa akin ay yung mga, alam mo yun, yung akala mo'y walang history in their family, walang history of, alam mo yung feeling nila perfect sila. Ganun yung pakatingin nila sa sarili nila. Tapos na-realize ko ngayon ako'y may alam na at may kaalaman na ganun yung nakita ko, yung naalala ko. Pero just to lang naman, share to you. Nakamove on na po ako. At sa mga ganong senaryo, kailangan talaga tayo ay maging malakas. Okay? You need to fight. Wag mong mapanaginipan. Kasi pag napanaginipan mo yung mga nambubuli sa'yo, nako, alam mo yun, magkakaroon ka ng mental delicacy. No, mental disturbance. Yun, magkakaroon ka na ng sakit, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, may nagka-cramming ka na. So, you need to, of course, you need to pray as well. Yun lang ang magandang gawin mo sa life mo. Yung always pray, always give wisdom to God, guidance, help the angels in there. Yung gano'n. Pero gano'n talaga yung ginagawa ko sa aking sarili. Yung sana Lord, ako maging ganito, maging maayos, na kahit maraming taong sabi nila ganito ganyan, sabi nila hindi ko magagawa, sabi nila ano ba yan, pupunta pa siya sa ganun, wala, alam mo yun puro negatives yung naano ko ng ako'y bata. Pero thank God na lang
Thanks sa mga ganong criticism, because without criticism in your life, hindi ka tatanda. Hindi ka magiging mature, hindi ka man naging matagumpay sa ngayon. Baka malay natin sa susunod na araw o buwan o taon, di natin alam, diba? Yun nga, habang may buhay, may pag-asa. Yun ang sa aking naisip sa buhay. At habang ako'y nabubuhay, yun ang sinasabi ko sa sarili ko, binubulong ko lang yun. Pero syempre, maybe because I'm panganay sa aming magkakapatid, kami ay walong magkakapatid. At sa 8 magkakapatid din, ako ay panganay ha. Tapos, sila may mga asawa na. Ako, hindi ko man kinariri mag-asawa. Hindi, syempre sabihin nila walang mag-aalaga sa'yo, walang mag-iasikaso sa'yo pagdating ng araw. Ay, hayaan mo. Bahala ka dyang ilagay na lamang kung saan kung ayaw nilang asikasuhin, di ba? Ako hindi ako takot na walang mag-alaga sa akin kung ayaw nila akong alagaan ay. Wala akong magagawa. That's just my destiny. Di ba? Destiny. Kung ayaw nilang alagaan. Ay, napunta na tayo kung saan pa. Hindi. Just to, lang naman po. Kinikwento ko lang nung talagang ang bullying talaga is pangit. Kasi, lalo na nung bata pa, meron akong kakilala na nabully siya. Nagkaroon siya ng mental problem about his life. Until now, yan, nagagamot pa siya, ganun. Until now. At yun, di pa din niya mawala-wala. Hindi lang sa nabully ha, kundi dahil sa pagiging mabait niya, sa pagiging, yung hindi na laban, yung ganun. Kailangan pala malaban ka rin ng konti, di yung matigil ka lang sa isang tabi, kasi habang natigil ka pala sa isang tabi, habang ikaw ay minamaliit yung kala talaga wala pang kakayanan ba, walang alam mo yun, hindi pa niya gustong yung nambubuli, alam mo yun, kagigil ba, alam mo yun, nakakagigil yung ganun. Pero kung kayo magaling mambuli at may mga style kasi ng mga bully na yan, kunwari friendly siya, yung ganyan, mambubuli lang naman pala. Alam mo yung laging ang sasabihin, ay ka, mayaman ka dyan, nakabili lang ng ganito, sabihin na mayaman. Hindi, ibig sabihin, yun, Pilipino nga naman, basta ganun na experience ko. Tapos, hindi ko pa naman alam, ako pa naman alam mo yun, mahirap lang maging mabait. Yun. Sa tao. Mahirap maging mabait, mahirap din maging masama. Diba? Diyan kasi sa bullying, dapat lang talaga strong ka sa mga nasa paligid mo, at ignore them, ignore yung mga sinasabi nila na bad, angkopin mo na lang yung mga goods. Kasi pag yung bad tapos napanaginipan mo pa yun, naku, parang inuulit-ulit mo. Paano naman kung sa school binubuli ka na, tapos bubulihin ka pa dito sa bahay? Hindi yun sa something na binubuli ka sa bahay, yung
alam mo yun, may pangbubuli din sa bahay, di ba? Ayun. Nako, yan si ganyan. Diyan makakatulong. Yan ay magaganyan na lamang sa buhay. Kung ganun, di ba? Ay pangit din yun. Kailangan may encouragement. Syempre, ang tao, alam mo naman, nature niya yun. Hindi natin mapiplis ang maganda ng halang. Ay, you need to have a broader mind. Alam mo yun, yung malawak pa sa buong kalawakan yung utak para at least ma-reach mo yun, mapagtagumpayan mo lahat ng yung gustong makamit sa buhay. Yun. Dami ko sinabi, di ba? To be continued na lang sa susunod. Dami ko sinabi. Pero yun at yun din lang naman. Pero maging yun nga, you need to be patient, unang-una, and understanding sa mga nakikita mo sa paligid mo. You need to have wisdom. Kasi kung wala, matatalo ka ni bully, matatalo ka ng mental health. Dati rin ako nun, gulong-gulo ako nung ako'y nag-aaral pa. Lalo na nung ako'y high school. Kasi nung high school ako is pinagsabay ang maglinis ng bahay ng tiyahin. Tapos yung tiyahin mo, ginawa ka pang katulong, tapos hindi worth it. So, to be continued. Thank you so much. Adorable people. Thank you.